Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 411, some 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar. Mga kabayan, nagbabalik na naman tayo mga kabayan dito sa ating channel, At ayan, narinig ninyo, napakagandang pahayag mga kabayan ng ating mahal na Pangulo mga kabayan. Sa sobrang pagmamahal natin mga kabayan, kailangan na natin siyang bumaba, Kita ninyo, unang palusot niyan mga kabayan, binangga ng barko, diba? Flood control, kaya walang flood control mga kabayan. Ngayon, nasabi niyan din mga kabayan, ay mayroong flood control, at na-overwhelm mga kabayan. Kita mo yung mga dahilan ng Pangulo natin, ay dapat dito talaga mga kabayan na hindi na nagsasalita sa mga mainstream media. Talagang nakakahiya mga kabayan ang mga padali ng Pangulo na yan. Isipin mo, dahilan ngayon na overwhelm. Instead na mga kabayan, ang sabihin niyan ay dapat maimbestigahan ang flood control na yan. May dahilan na naman mga kabayan, na overwhelm, na overwhelm ang flood control mga kabayan. Kita ninyo ang pinagkaiba ng may flood control mga kabayan. Kitahin ninyo. Ito, hindi pa to updated mga kabayan ng balita na yan. Ang sabi diyan mga kabayan, ay 160. Ayan, 160 km per hour mga kabayan ang bagyong Christine, At ganyan kalakas ang bagyo na yan mga kabayan. At dahil sa sobrang galing ng ating Pangulo mga kabayan, ang sabi niya diyan na overwhelm ang flood control, ay di sinungaling mga kabayan na sinasabi ng DPWH. Na walang plano para dyan sa flood control na yan. Dito, pinatutuhanan lang mga kabayan na BBM na may flood control. Diba? Na walang sabi ng DPWH, walang plan talaga para sa flood control. Na which is, napakalaki mga kabayan ng budget sa flood control. Kita mo lang dyan mga kabayan sa Bicol, 31 billion ang budget ng flood control at 400 billion something plus mga kabayan ang budget ng flood control para sa buong bansa. At ngayon mga kabayan ay walang nangyari sa flood control ng Bicol at sobrang baha. Tapos ang paliwanag ng ating Pangulo, isipin mo mga kabayan, ang ginamit pang pansukat ng ating Pangulo ay measuring tape. Kasi ang sabi niya doon ay centimeter. Akalaan mo yun, puta ragis talaga mga kabayan. Ano ba nangyayari sa ating Pangulo at ganyan ang mga paliwanag niyan. Tinanin nyo yung bagyo na yan ay 160 km per hour. I-compare ninyo mga kabayan dito sa dating bagyo na dumaan sa ating bansa. Ayan mga kabayan, panahon niya ni Pangulong Duterte. Noong dumating ang bagyo mga kabayan, noong November 1, 2020, yung super typhoon Rolly mga kabayan. At si BBM na rin ang nagpatunay mga kabayan. Nasabi niya ay kahit daw tanungin yung mga taga sa Bicol mga kabayan, ay first time in the making mga kabayan, first time in the history na nangyari yung lubog sa baha mga kabayan dahil sa kapabayaan dyan sa flood control na yan, mga kabayan. So kung tutuusin lang mga kabayan, meron talagang flood control, na naiwanan ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Ang problema nga mga kabayan, sa laki ng budget nila, instead na kanilang i-maintain, i-maintenance yung flood control or dagdagan pa nila at paluangin yung flood control mga kabayan, wala mga kabayan, humingi lang sila ng budget. Tingnan ninyo itong bagyo ng Rolly mga kabayan. Super typhoon yan na tumama sa Bicol mga kabayan. Ayan the Bicol region in southern Luzon with catastrophic mga kabayan, catastrophic winds of up to 280 km per hour. Torrential rainfall mga kabayan. Kita mo yan, torrential rainfall pa pagkakabanggit yan. Most powerful torrential rainfall, mga kabayan. So ibig sabihin mga kabayan, nung bagyo na to ay sobrang lakas din ng ulan nung panahon na yon.
at hindi sinapit mga kabayan ng Bicol yung ganyang katinding baha mga kabayan. Kita ninyo 100 plus ang nasawi dyan sa bagyo na yan mga kabayan, dyan sa baha na yan. Kita mo, tapos ang paliwanag lang ng ating napakagaling na Pangulo mga kabayan na-overwhelm ang flood control. Ganong katindi. Partida pa yan mga kabayan. 160 km per hour lang yung bagyo na yon. At matindi din ang ulan, no? Kung yun talaga mga kabayan may flood control, hindi yun naabuti ng ganon kung minintin nila yung flood control na naiwanan ng administrasyon. Kita ninyo mga kabayan catastrophic, torrential rainfall, most powerful torrential typhoon, ganyan katindi yung bagyo na yan mga kabayan. Partida doon kay BBM na bagyo. Partida niyan mga kabayan meron pa yung dumating na pandemic ng 2020. Ganong katindi mga kabayan ang inabot ng dating administrasyon. Tapos itong administrasyon ngayon mga kabayan, ganyan pa lang na bagyo ay kamot na sa ulo ang ating Pangulo at hindi alam ang gagawin. Tapos ang pinag-iingay ng mga crooks na nandyan sa Congress mga kabayan ay masampahan ng impeachment, no? Ang ating Vice President na siya pang una mga kabayan na nagbigay ng ayuda doon sa Bicol. Kita mo yan mga kabayan, ganyan katindi ang administrasyon na to. Kaya masasabi natin mga kabayan na talagang grabe ang sinasapit ng ating bansa sa administrasyon ng ni BBM na yan. Kita mo yan? Kita mo yung interview ng dating ng PNP chief. Hindi naman daw talaga matatawag na addict mga kabayan yung gumagamit na pinagbabawal na gamot, lalo na yung nag-i-extend lang ng oras. Akalain mo yung administrasyon na yan mga kabayan? Puro sablay ang mga pinagsasabi sa mainstream media, no? So anyway mga kabayan, dyan yung mapapansin, no? Na ang administrasyon na to ay puro kabangagan mga kabayan ang nangyayari. Meron pa tayong narinig mga kabayan sa social media na may isang congressman sa kasagsagan ng bagyo sa Bicol mga kabayan ay nakabili pa ng private jet, no? At saka isang helicopter. Akalain mo yon mga kabayan? Ganyan katindi ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya masasabi natin mga kabayan na kawawa ang bansa natin. Kawawa ang ating mga kababayan sa administrasyon na to. Kaya sana mga kabayan, yung darating na eleksyon ay iboto natin yung mayroong pakinabang tayo sa gobyerno, hindi yung ginagatasan tayong mga mamamayan sa sarili nating pera, no? Na nagmumukha pa tayong nanlilimos sa sarili nating pera mga kabayan. So anyway, no mga kabayan, hanggang dito na lang ulit ang ating video. At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, i-share mo, i-like mo. At kung bago ka pa lang na nakapanood sa mga video ina-upload natin, inanyayahan kita na mag-subscribe at nang sa ganun mga kabayan maging updated ka pa sa mga video na i-upload natin sa ating channel patungkol dito sa pinaggagawa ng administrasyon na to mga kabayan.